May pangako ang bukas. Ang tao'y hinuhubog ng kanyang mga karanasan. May masakit na pangyayaring kumikintam sa isipan. Nag-aanak ng galit kung kaya't naghahangad din na makapaghiganti. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Aling Aurora, pwede ho bang makautang ng 1 kilong bigas at isang maliit na latang sardinas? Ay nako, hindi na ako nagpapautang dito sa tindahan ko, Rolito. Sige na naman ho, babayaran ko rin ho agad pag nakadilihensya ako. Saan ka magdidilihensya? Wala ka naman trabaho? Mangungutang ho ako. Mangutang ka muna ng pera, saka ka pumunta rito sa tindahan ko, ha? Pero kung inaakala mong bibigyan kita ng paninda ko na walang bayad, nagkakamali ka. Dalan-dala na ako dito sa lugar natin. Natutulog yung puhunan ko. Kahit ho kalahating kilong bigas na lang. Sige na ho, Aling Aurora, sa iba na lang ho ako magdidilihensya ng pangulam. Nagugutom na ho kasi ang anak ko. Ang kulit mo! Hindi mo ba narinig? Hindi na ako nagpapautang. Tapos! Tay, may dala po ba kayong pagkain? Pasensya na, anak. Ayaw na raw magpautang ni Aling Aurora. Hindi mo ba kayang tiisin ang gutom mo hanggang bukas? Sige po. Titiisin ko na lang po. Ganito na lang ha, uminom na lang tayo ng maraming tubig para mapawi ang pagkalam ng sikmura natin. Opo. Iinom na lang po ako ng tubig. Sige, anak. Dito ka lang ha. Aalis uli ako. Ay, opo kayo pupunta. Basta dito ka lang, pangako. Pangako, anak. Pagbalik ko, may dala na akong pagkain natin. Kawawa naman ang anak ko si Russell. Nangako ako, pagbabalik ko may pagkain na siya. Kaya na makadilensya ako. Ano bang gagawin ko? Yung baba, yung may bag. Mag-arbo ang dating niya. Siya na lang ang bibiktimahin ko. Diyos ko, patawarin mo po kasi gagawin kong ito, pero wala akong magagawa. Ayaw ko pong magluto mga anak ko. Akin ang bago! Bitiwan mo ako! Snatcher! Snatcher! Pakawalan ninyo ako. Ayaw ko Huwag ka nang pumalag! Hindi maaari. Kalaboso ko na yun! Nagugutom na po ang anak ko. Kinakalam, pakawalan ninyo ako. Matigas ka! Halika! Bitiwan ninyo ako. Kailangan na maagaw ko ang baril niya. Akin ang baril mo! Lago na ba niya? Iwan mo yan! Arturo? Nagkakagulo din sa labas. Ano meron? Kasalanan mo nangyari kay Rolito, Aurora. Ikaw ang dapat sisihin. Ano
nangyari sa Rolitong yon? Patay na si Rolito. Ano? Abe, kanina lang nandiyan sa harap ng tindahan ko yun ah. Kasi hindi mo pinautang ng bigas. Nagugutom siguro yung anak. Kaya naisipang snatch. Ayun, nakasigaw daw yung biktima at may nakakitang pulis. Kaya nabaril si Rolito. Nang snatch pala. Mababaril nga. Ang ibig kong sabihin, kung pinautang mo ng may sasaing ngayong gabi ang mag-ama, hindi makakaisip gumawa ng masama si Rolito. Tumigil ka nga dyan, Arturo. Totoo naman yung sinasabi. Huwag ako asisihin mo. Nagninegosyo ako. Abay, hindi ko obligasyon kung walang pangsaing yung mga kapitbahay natin. Basta ang alam ko, naghahanap buhay ako. Tapos! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, nag-iisa na po ako ngayon. Hindi niya po dapat ginawa yun. Kaya ko naman po magtiis ng gutom. Kaya ko pa po. So ginawa po niyo, lalo po akong magiging kawawa. Hindi mo na nga tayo, Ninay. Tapos ganito pa. Pabuelo na po ako, Tay. Sahel, may taong gusto makipag-usap sa'yo. Oh, sino po? Mga Arturo. Ako, Russell. Nakikiramay ako sa'yo. Russell, siya yung hinablutan ng tatay mo ng bag. Ako na pong humingi ng pasensya sa ginawa ng tatay ko. Pero, maniwala po kayo sa akin. Hindi po masamang tao ang tatay ko. Nakawa lang po siya sa akin. Kasi po nagugutom na ako. Kaya po siya ng snatch. Yun nga ang narinig ko mula sa mga pulis na nag-imbestiga. Nawalan daw ng trabaho ang tatay mo at iniwan daw kayo ng nanay mo. Tama? Opo. Sasagutin ko ang pagpapalibing sa tatay mo. At kung papayag ka, pagkatapos ng libing, sa akin ka na tumira. Bakit po? Wala ka rin daw kamag-anak dito, sabi ng kapitan ng barangay. Kaya naisip ko, aampunin na lang kita. Russell, pumayag ka na. Pagkakataon mo na ito para gumandang buhay mo. Arturo, totoo ba yung nabalitaan ko? Oh, anong chismis na naman bang nasagap mo habang nakabantay ka dyan sa tindahan mo? Hindi chismis. O ano? Usap-usapan dyan, may mag-aampun daw kay Russell. Yun daw mismo pinagnakawan ni Rolito ng bag. Yun daw yung aampon. Totoo ba yun? Oo, totoo. Sa akin nakapagtanong yun nung dumating dito sa lugar nating kagabi. Hinanap mo ng bahay ni Kapitan tapos itinanong kung saan nakaburol si Rolito. Ayun, yung palang sadya. Gustong ampunin si Russell. May pagka-tanga rin ang babaeng yun, ano? Ano? Tanga! Namigtas ka na naman. Anong tanga? Kung hindi ba naman siya tanga, ha? Mag-aampon lang din siya. Bakit anak pa na isang snatcher ang kanyang aampunin? Hindi ba siya natatakot na baka pag nakawan lang din siya ni Russell? Ikaw na tao ka kung makapanghusga ka ng kapwa mo. Ganun na lang. Kaya nga napatay si Rolito, di ba? Kasi nang snatch, nagnakaw. Tandaan mo, Arturo, ha? Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Itay! Itay ko! Itay!
Russell, huwag mo nang yakapin ang ataol ng tatay mo. Halika, hayaan mo na maipasok nila sa nicho. Iniwan na nga ako ng nanay ko. Tapos kayo naman, kaya na rin, Tay! Itay ka! Pagkatapos nitong libing, isasama na kita sa amin. Tana, ha? Kahit maaga kang naiwan ng tatay mo, narito naman ako. Ituturing kitang parang tunay na anak. Malalangkot pa rin ako. Kasi wala na tatay ko. Russell. Mabait ang tatay ko. Russell. Itay ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kakainis. Buwisit ako. Mga lintik na yan, gaya-gaya. Aurora. Oh, bakit nagbubunga ka riyan? Magang umaga, sino ba kaaway mo? Wala akong kaaway. Pero nayayamot ako, Arturo. Sinong kinayayamutan mo? Sino pa? Di itong dalawang kapitbahay natin na ginaya itong pagtitinda ko. Isang katabi natin, isang katapat Ay, natin. huwag kang magalit. Gusto rin maghanap buhay ng mga taong yan. Ako naman ang nauna eh. Oo nga, nauna ka. Pero hindi bawal na magnegosyong iba. Tandaan mo yan. Oo na, tumahimik ka na dyan. Pag hindi mo itinikom yung bibig mo, ihahalibas ko sa itong bote ng toyo. Aurora, Tama na! Mas kampi ka pa doon sa ibang tao kaysa sa akin buwisit ka. Russell! Russell! Nasaan ka? Mama Ines, Ah, andito po ako sa terrace. gabing-gabi na. Bakit narito ka pa rin sa terrace? May problema ka ba? Wala po. Alam ko na. Naaalala mo na naman ang tatay mo, no? Kahit po 14 na taon ang nakararaan. Mula nang mabaril ang mga pulis at mapatay si Itay. Lagi ko pa rin pong naaalala ang gabing yun. Nahuli ko siyang nakitang buhay. Uminom na lang tayo ng maraming tubig para mapawi ang pagkalam ng sikuran natin. Opo. Inom na lang ako ng tubig. Sige, dito ka lang. Aalis na ako. Ay, isang buhay po. Basta dito ka lang. Pangako, magbabalik ko. May dala na akong pagkain natin. Tapos nga, di na siya nakabalik. Makita ko siya ulit nasa kabaong. Ana, tahan na. Matagal na yun. Hindi mo na dapat na inaalala pa. Sa isang banda naman po, nakilala ko kayo. Inampun ninyo ako. Nang gabing yun, pambili lang ng 1 kilong bigas ang gustong hanapin ng tatay ko. Pero nang mapatay siya ng mga pulis,
Parang inihatid niya ako sa poder ng isang taong may malaking bodega ng bigas. Ganon ang buhay, Russell. Sometimes, it's full of ironies. Ng mga kabalintunaan. Katulad namin ng asawa ko nung nabubuhay pa siya. Pangarap na pangarap namin na magkaroon ng maraming anak. Kasi nga, may maunlad nga kaming negosyo ng bigas. Kaya naming magtaguyod ng isang malaking pamilya. Pero hindi kami nagkaanak. Kaya naisip niyo akong ampunin. Oo. Isa pa naawa ako sa iyo na marinig ko ang kwento ng mga pulis. Nang snatcher nga araw na ng hablot ng bag ko, hindi naman talaga dating snatcher. Pero yun pong naiwang tatak sa katawan ng tatay ko. Na masama siyang tao. Hindi na dapat inaalalang masamang bagay na nagawa ng isang patay na. Ikaw ang higit na nakakakilala sa kanya. Alalahanin mo na lamang siya bilang isang mapagmahal na ama. Grabe ka, ha? Hindi ka na ba magre-relax? Laging subsob ang ulo mo sa mga libro, eh. Saka ng relaxation. Kailangan pagbutihin ko ang pag-aaral ko, JC. Dean's Lister ka na nga, eh. Ano pa ba ang habol mo? Hindi sikreto sa iyong buhay ko. Inampun lang ako ni Mama Ines. Gusto kong patunayan na hindi siya nagkamali na bigyan niya ako ng pagkakataon. Hello, guys! Ay, hello, Janela. Ready na ba kayo para sa exam natin? Ako, hindi ako masyado nakapag-review. Russell, pakopya, ha? Pakokopyahin ka ng kaibigan ko. Pero, siguruhin mo raw na hindi ka magpapaligaw sa iba. Dapat sa akin na lang. JC, ano pa? Huwag ka ng ganyan. JC, praningki. Hindi ako praning, tol. Sinasabi ko lang kung anong obserbasyon ko. Obvious naman, eh. Kitang-kita sa kilos ng dalawa na may tama kayo sa isa't isa. Ano ang magiging papel ni Janela sa buhay ni Russell? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz sa papel na Russell. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiak sa musika ni Buboy Sanoga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw nito. Yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging duna, May Pangako ang bukas. Oh, ikarga na ang mga yan sa close van. Sa Valenzuela ang deliver niyan, ha? At yung 200 sako naman sa Cavite. Opo, Ma'am Ines. Sige. Russell, bakit nagpunta ka dito sa bodega natin ng bigas? Wala ka bang klase? Special holiday po, di ba? Kaya mag-a-assist ako dito sa inyo para maging magaan naman ang trabaho nyo. Ay, nako. O kaya po, mas mabuti kung umuwi na lang kayo sa bahay at magpahinga. Ako na lang po bahala rito. Medyo masama nga ang pakiramdam ko kanina. Ayun, Eh. tamang-tama po. Magpahinga na lang kayo. Kabisado ko naman po ang mga trabaho rito. O sige, salamat. Kilala mo rin naman ang mga suki natin eh. Tatawag lang naman ng mga yon at sasabihin kung ilang sakong bigas ang kanilang o-orderin. Opo, alam ko na po yun. Sige po, magpahinga na kayo. Napakasungit niya naman. Talagang masungit ako sa katulad mong balasubas. Ha? Nangako ka magbabayad ng sweldo mo. O ano, nagbayad ka ba? Eh, babayaran ko rin naman kayo. Oh! Akala niyo naman susubayan eh. Ha? Diyan na nga kayo, matandang swata. Hoy! Maswatang ka, gaga! Kinain nyo na! Dinumin nyo na! Ayaw nyo bang bayaran? Aurora, Hindi tama kayo! na yan. Ay, naku, ikaw Tama ang na. ikaw ang tumigil! Ako na nga itong binalasubas eh. Ako pa pagsasabihan mo. Halos lahat ng kapitbahay natin dito sa squatter nakaaway mo na. Ano ngayon? Noon ko pa sinasabi sa'yo, kapag may tindahan ka, dapat mahabang pasensya mo. Kahit mahaba ang pasensya mo, masasagad ka pa rin pag hindi ka binabayaran ng utang. Ako? Nung wala silang lalamunin, o ano, tumakbo sila dito sa tindahan ko. Tapos, hindi naman nila ako binabayaran. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi ka na nagbago. Lahat gusto mo daanin sa galit, sa sigaw.
Nakalimutan mo na ba ang nangyari kay Rolito? Yung nang snatch dahil hindi mo pinautang ng bigas. Ay, naku, wala akong pakialam. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Lalo na sa ganitong lugar na squatter. Dito, dapat marunong kang magsama. Sila ang dapat makisama sa akin dahil ako ang may perang ipauutang sa kanila. Pinagmalaki mo na naman ang pera mo. Hoy, Aurora, huwag kang masyadong mapangmata. Eh? Baka makarma ka. Sa isang iglap, pwedeng mawalang lahat ang kwartang ipinagyayabang mo. Tandaan mo yan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Russell, kaninang naliligo ka may tumawag na babae. Classmate mo raw siya. Baka po si Janela, Mama Ines. Ah, oo. Janela nga raw. Magtapat ka nga sa akin. Girlfriend mo ba siya? Si JJ ho kasi. Kasalanan niya. Oh, bakit mo sinisisi ang best friend mong si JC? Gumawa ho siya ng love letter. Tapos binigay kay Janela. Pinabibigay ko raw yun. Ayun. Nagkaroon ako ng girlfriend nang wala sa panahon. Pero gusto mo rin ang Janelang yon. Opo. Kaya lang, ayaw ko pa sanang manligaw. Kasi nga ho, gusto ko makagraduate ng walang girlfriend. Ang plano ko kasi, saka ko na lang siya liligawan kapag may trabaho na ako. Wala namang masama kung magkaroon ka man ng girlfriend. Basta priority pa rin ang pag-aaral. Isa pa, gagraduate na rin naman kayo eh. Hindi na ako magagalit. Talaga po, Mama Ines? Okay lang po sa inyo na may girlfriend na ako. Kaya ang gusto ko, ha, isama mo siya rito. Oh, Gusto ko siya makilala para maregaluhan ko rin siya pagsapit ng inyong graduation. Russell, congratulations! congratulations sa atin, Janela. Sa wakas, graduate na rin tayo. Oo nga. Russell, sorry. Medyo na-late ako. Ay, congratulations sa inyong dalawa, ha, Janela? Salamat po, ma'am. Na-traffic ako eh. Anyway, eto ang graduation gift ko sa inyo. Janela, etong sa'yo, oh. At eto naman ang sa'yo, Russell. Thank you po. Ay, pati ako may gift. Salamat po, ma'am. Naku, wag mo na akong tawaging Ma'am Janela. Mama Ines na lang. At siya nga pala, may gift din ako sa best friend mo, Russell. Nasa si JC. Nandito po ako, tita. Ayun po ang parents ko. Narinig ko po yung salitang gift. Kaya mabilis pa ako sa alas 4. Oo nga, sayang ang grasya. O ayan, o. Mamahaling cellphone yan. Latest model. Naku, Pare-pareho ang gift ko sa inyong tatlo. matagal ko na pong pangarap to, tita. Thank you po, thank you. Walang anuman. O, basta after nitong graduation ninyo, ha, ang gusto ko, tuloy-tuloy pa rin ang friendship ninyo ni na Russell. At syempre, si Janela. Oo nga po. Opo, tita. Makakaasa ho kayo. Hanggang pagtanda namin, friends kami forever. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Russell, nasindihan mo na ba ang kandila? Oo. May sindi na, Janela. Heto, itiniri ko na sa harap ng punto ng retire. Alam mo, dapat siguro ipalipat mo na lang sa isang memorial park ang buto ng tatay mo.
Masyado nang masikip dito sa public cemetery. Kailangan pa nating iwanan ng kotse sa malayo at maglalakad tayo papunta dito, sa harap ng puntod niya. Kung nasa Memorial Park, maganda rin ang parking doon. Naisip ko na rin yan. Pero dito lang siya. Bakit? Ayaw mo bang ilagak sa magandang kalagayan ng mga labi ng itay mo? Kapag inalis ko siya rito, sa dibdib ko, parang mababawasan din ang bigat ng kanyang pagkawala. Anong ibig mong sabihin? Ginawa kong inspirasyon na nangyari sa tatay ko, Janela. Sa tuwing naaalala ko na pinagdamutan kami ng pagkain, pinagkaitan kami ng 1 kilong bigas at 1 sardinas sa hapunan. Lalo akong ginaganahang magtrabaho. Lalo akong nagsisikap na magtagumpay pa. Russell, kung tutuusin, malayo na ang narating mo. Kahit bata ka pa, may mataas ka ng posisyon sa National Housing Authority. May hawak kang department. May mga tauhan ka. Ngayon ko na ipagtatapos sa'yo, Janela. Meron akong pinakahihintay-hintay na mangyari. Meron akong gustong paghigantihang tao. Ano? May plano kang pumatay ng tao? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pero hinihintay kong ma-demolish ang squatters area na pinanggalingan ko. Bakit? Kapag na-demolish ang lugar na yun, magkakaroon ako ng pagkakataong magantihan ng taong nagdamot sa amin noon. Gusto kong ipamukha sa kanyang pag-ikot ng gulong ng buhay. Lola Ines, saan po ba pumunta ang mami at daddy ko? Dinalaw nila ang puntod ng lolo mo. Asawa po ninyo? Ay, hindi. Ang lolo mo natatay ng daddy mo. Bakit hindi nila ako isinama? Kasi nga, kagagaling mo lang daw sa sakit. At isa pa, para may kasama ang lola dito sa bahay. Bakit? Ayaw mo bang samahan ang lola? Gusto ko po. Love mo ba talaga ang lola? Opo, love na love po. Mahabang mahaba. Oo. Mula dito hanggang sa buwan. Habang ako itong batang ito. Kasi sabi po ni Daddy, angel daw po kayo. Sinabi yun ng daddy mo? Opo, kayo po ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Muli po ay nananawagan kami para ipaalam sa inyong lahat na ang lugar na ito po ay pribado. Mayroon na pong court order na nag-uutos na paalisin ang lahat ng nakatira sa squatters area na ito. Gagamitin na po ng tunay na may-ari ang lupang kinatitirikan ng inyong mga bahay. Ba't umiyak ka na kagad dyan? Iniisip mo ba yung panawagan ng taga-gobyerno na pinaalis na tayo rito? Oo, Arturo. Dito na nga tayo tumanda. Dito na pumuti yung buhok natin. Saan pa tayo paalisin? Kasi nga, hindi naman talaga sa atin itong lupa. Ay, kung talagang meron may-ari, bakit pinatagal ng ganong katagal bago tayo binigyan ng abiso? Noon pa naman natin alamin, di ba? May kasong lupaing ito na pinamugaran ng mga squatter. Siguro, natagalan sa korte. At ngayong may resolusyon na, yan na. Hiningi na ng may-aring tulong ng gobyerno para paalisin tayo rito. Ibig mong sabihin, sigurado madidemolis tayo rito? Yun ang usap-usapan dyan sa labasan.
Basta na lamang ba tayo papayag na mapaalis dito? Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan. Kung may karapatan ng mga squatter, may karapatan din ang tunay na may-ari ng lupa, Aurora. Bibigyan daw naman tayo ng malilipatan. Nakikipagpulong na raw ang local government na nakasasakop sa atin sa National Housing Authority. Oo, wala kayang palakasan doon. Gaya nga ng sabi mo, dito na pumuti ang buhok natin. Bago mabigyan ng iba, tiyak, isa tayo sa mga unang mapagkakalooban ng pabahay. Magaganap na nga kaya ang muling pagkukrus ng landas ni Aling Aurora at Russell sa pagkakataong ito? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madridejos, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz sa papel na Russell. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutial, sa musika ni Buboy Salong, superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging duna, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratan kayo na karma. Matagal kong hinintay ang araw nito. Yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Hello? Oo. Oo, natatandaan na kita. Ikaw yung rice dealer na kumukuha ng bigas dito sa bodega ko. Ha? Magbabawas ka ng 50 sako sa buwan ng in-order mo. Bakit? May mga suki kang malalaking tindahan dyan sa squatter na magsasara. Bakit naman magsasara? Ano? Nakatakdang i-demolish ang lugar nila? Naku, kawawa naman ang mga taong yun, ano? Sige, hindi bale. Huwag ka mag-alala. Makakakita ka pa naman ng ibang magiging suki mo. O, sige, bye. Oma Ines, Ha? narinig ko yung pakikipag-usap niyo sa isang rice dealer natin. May i-demolish daw na squatters area? Oo, Janela. Kawawa naman yung mga tao. Uy, naikwento rin po sa akin si Russell. Malapit lang dito yung malaking squatters area na nakatakdang i-demolish. Kung sa bagay, ito naman kasing mga squatters na ito. Basta tirik na lang ng tirik sa lupang hindi naman sa kanila. At pag pinaalis na, sila pa matatapang. Di ba nga po, yung isang demolition na nangyari noon sa Taguig, nagkabatuhan, nagkagulo, at may napatay pa. Ay, naku, mabuti na lang meron tayong konting kabuhayan. Hindi natin naranasang tumira sa squatter. Pero nagkukwento po si Russell sa akin, Mama Ines. Nung bata pa raw po siya, nakaranas siyang magutom nung hindi niyo pa siya inaampon. At lagi po niyang nababanggit, yun daw isang kapitbahay nila na may-ari ng tindahan, sobrang sungit daw. Naku, sabihin mo dyan sa asawa mo, ha? Kalimutan na niya ang madilim na yun na parte ng kanyang buhay. Bakit na hindi na siya nakalimot? Para Russell, ba't nangingiti ka mag-isa? Nagbabasa ako ng news dito sa computer, para. Napangiti ka. Ibig sabihin, may good news. Para sa akin, good news ito. Tingnan mo. Basahin mo. Ha? Isang malawak na squatters area nakatakdang i-demolish. Mga residente nagpo-protesta. O, anong good news dito, Tol? Pare, ang tinutukoy na lugar sa balitang yan, diyan ako galing. Ha? Sinabi ko naman siya, di ba? Inampun lang ako ni Mama Ines. Dati mo palang mga kalugar itong i-demolish? Pare, ba't natutuwa ka pa? Dahil may isang tao dyan, na suklam ako hanggang ngayon. At kapag natuloy ang demolition, tiyak dadaan dito sa opisina natin ang mga papel ng mga tao yan, nabibigyan ng pabahay. Pare, matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Huh? Gagantihan ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas.
ako na maghuhugas ng pinagkainan natin. Nakita ko parang tinatamad ka. May smart dishwashing gel pa ba tayo? Meron pa. Andyan lang, oh. Ito pala. Bakit ba parang problemado ka? Sinong hindi mo problema? Malapit na tayo mapalayas dito, Arturo. Gigibain na itong bahay natin. Kahit ganito lang itong bahay na ito, pinaghirapan naman nating ipundar to. Dito lahat napunta yung kinita natin sa ating pagtatrabaho. Ayan ka na naman. Nasamba talaga ang loob ko. At saka mabigyan man tayo ng bahay sa relocation site. Ano magiging hanap buhay natin doon? Isa pa, Arturo, ang layo doon. Balita ko, sa baras daw tayo i-relocate. Kita mo na. Samantalang dito, malapit tayo sa lahat. Sa simbahan, sa ospital, sa palengke. Doon sa pagdadalang sa atin, para tayong itinapon sa kabilang dulo ng daigdig. Nakikiusap po kami! Huwag na po kayong manlaban pa! Magkakasakitan lang po tayo nito eh! Nakita nyo naman ho! Armado po kami ng court order! Kaya may backup din po kami mga pulis! Nakikiusap po kami! Hayaan nyo pong gawin namin kung ano po ang inuutos sa amin ng korte! Wala na tayong bahay, Arturo. Tumahang ka na, Aurora. Wala na mangyayari. Umiyak ka man ang umiyak. Biniba ng lahat ang mga bahay. Binakura na. At nilagyan ng mga gwardiya para masigurong wala nang makababalik na residente. Hindi na sila naawa sa atin. Pero malinaw naman ang sinabi sa atin, di ba? Nakahanda ng lilipatan nating pabahay. Ayusin na lang ang mga papeles. Kaya nga nakapila tayo dito eh. May mga tauhan ng gobyerno na narito. Ang dami na mga dinimolis. Lahat ba mabibigyan? Yung mga lehitimong may-ari ng mga bahay, sigurado raw. Sa census naman yun eh. Pero yung mga nangungupahan lang hindi raw kasali. Teka. Etong isang taong gobyerno, magtanong tayo. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din ho, mga Arturo. Kilala mo ko? Kilala ko kayo mag-asawa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ng asawa ninyo. Si Aling Aurora. Aba, sino ka ba ha? Bakit kilala mo kami? Ako si Russell, Russell? ang anak ni Rolito. Yung kapitbahay ninyo na tinanggihan ninyong pautangin ng 1 kilong bigas at 1 latang sardinas. Sino mag-aakala, ano po? Pagkalipas ng mahigit 20 taon, nagpruso ulit ang landas natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arturo, paano nangyari yun? Isa si Russell sa mga opisyal na pipirma para mabigyan ng bahay ang mga nadimolis na residente sa ating lugar. Nagulat nga rin ako, Aurora. Ang bulong sa akin ng isang babaeng tumutulong sa pangolekta ng mga papel, engineer daw si Russell. Isa sa mga boss sa kanilang ahensya. Kanina,
Kahit mahinahon siyang magsalita, kitang-kita ko sa kanyang mga mata. May galit pa rin siya sa akin. Iniisip mo lang siguro yun. Kasi naaalala mo pa rin yung ginawa mo sa tatay niya, kay Rolito. Oh, Hindi kaya niya ipitin yung papeles natin? Baka gipitin niya tayo. hindi naman siguro. Isa pa, matagal ng pangyayaring yun. Oo nga, matagal na, pero mukhang hindi pa niya nakalimutan eh. Hindi mo ba napansin? Siya pa mismo ang nagbanggit nun sa atin habang kausap natin siya. At sa tono ng kanyang pananalita, ramdam ko, Arturo, may kim-kim pa siyang galit sa atin. Gulat na gulat sila mga Arturo at Aling Aurora nang magpakilala ako sa kanila. Hindi nila akalain na sa ganitong pagkakataon pa muling magkukurso ng das namin. At baligtad na ngayon ang sitwasyon. Kung noon kaming lumalapit sa kanila, ngayon sila naman ang kailangan lumapit sa akin. Dahil hawak kong pagkakaroon nila ng malilipatang bahay. It's payback time. Araw ng aking paniningil. Daddy, nakapanood po kami ni Mami ng balita sa TV. Ang daming bahay giniba ng mga lalaki. Tapos, may mga nag-iiyakang nanay, tsaka mga bata. Kawawa naman sila, no po, Daddy? Hoy, Russell. Kinakausap ka ng anak natin. Pungod po siguro si Daddy. Kasi ayaw niya makipag-usap. Oo, Samantha, medyo pagod nga ako eh. Ang daming trabaho sa opisina. Napanood din po ba ninyo yung mga bahay na giniba ng mga lalaki? Oo, anak. Napanood ko rin. Kawawa naman po yung mga nawala ng bahay, di ba po? Sabi ni Lola Ines, tayo raw maswerte raw po tayo. Kasi meron tayong bahay na maganda. Bakit po ba nila giniba ang bahay ng mga tao? Kasi anak, nagtayo sila ng bahay na hindi naman kanila yung lupa. Eh yung lupa gagamitin na ng talagang may-ari. Kaya pinaalis na sila. At saka hindi puro kawawa ang mga naninirahan sa ganong lugar. May mga tao ron na nakaluwag lang ng konti. Akala mo kung sino na. Kaya dapat lang yun sa kanila. Sige, mauna na ako sa kwarto. Gusto ko na magpahinga. Ay, bakit pa lang biglang nagalit si Daddy, Mommy? Anak, pagod lang yun. Sige na. Pumasok ka na rin sa kwarto mo. Matulog ka na rin. Hanggang kailan pamamahaya ng galit ang puso ni Russell? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Dionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo at si Bobby Cruz sa papel na Russell. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiam. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta.
at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin, sa ating natatanging dunan, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw nito. Yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Aurora, tama kaya itong ating gagawin? Pinuntahan natin itong opisina ni Russell. May kailangan na natin siya makausap ng personal, Arturo. Lahat ng ating kapitbahay nakalipat na sa relocation site ay binigay ng gobyerno. Bakit napag-iwanan tayo? Ayan, narito na tayo. Ito ang pintuang itinuro nung napagtanungan natin. Pumato ka na. Bukas yan. Pasok. Magandang umaga sa iyo, Russell. Kayo ho pala, Aling Aurora. Pero pakiusap po. Hindi na ho ako patay gutom na kapitbahay ninyo noon sa squatter.
matuto kayong rumispeto sa kausap ninyo. I-address niyo ako kung anong titulo ko. Ayan o. Nakasulat sa nameplate na nasa ibabaw ng table. Ay, pasensya na ho, Engineer Russell. Hindi ko na kayo aanyayahang maupo. Kasi hindi ako pwede magtagal dahil may importante akong gagawin. Ngayon, ano ang kailangan nyo? Mangyari po, engineer. Kuwan po, lahat ho ng kapitbahay namin na demolish, nakalipat na sa relocation site. Nabigyan na ng libreng bahay kapalit ng bahay namin na demolish sa squatter. Bakit ho kami naiwan? Wala ho kayo sa listahan ng mga bibigyan ng libreng bahay sa relocation site. Oo. Anong wala kami sa listahan? Hindi ba aari yun? Isa kami sa mga unang inilista ng mga tauhan nyo na magbahay-bahay sila. Wala ho ako nakitang papeles nyo. Wala ako napipirmahan. Baka naman ho hindi talaga kayo residente sa lugar na dinimolish. Ano? Baka isa kayo sa mga fake claimant. O baka naman miyembro kayo ng isang grupo na ang trabaho ay manloko sa mga ahensya ng gobyerno. Huwag mo kaming pagbintangan ng ganyan. Aurora. Hindi kami manluloko. Hindi namin gawain yan. Ako, kami ng asawa ko, hindi kami masamang tao. Kayo? Hindi kayo masamang tao? Narinig niyo bang sarili niyo, Aling Aurora? Kahit minsan, wala kaming inargabyadong tao. Nakalimutan niyo na ba? Na kaya napatay ang tatay ko ng gabing yon. Kasi hindi niyo siya pinautang ng 1 kilong bigas. Kaya nang isna siya dahil umiiyak ako sa gutom. Sobrang sama ng ugali ninyo. Huwag mong isali sa usapang ito, matagal nang nakaraan. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan ay nagpautang kayo ng masama, ngayon o bukas daratang kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw na ito. Yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. Nagkatotoong kutob ko, Aurora. Anong kutob? Kinabahan na agad ako nang malaman kong dadaan sa opisina ni Russell ang mga aplikasyon para mapasama sa mga benepisyaryong mabibigyan ng libreng pabahay. Pero may papeles tayo. Wala tayong magagawa. Pwede niyang ipitin ang papeles natin. Sa posisyon niya ngayon, kayang-kaya niyang ipabura sa kanilang computer ang pangalan natin. Ang sama naman niya. Marami kang ipinautang na masama, Aurora. Ngayon, inaani na natin ang bunga ng mga ginawa mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Paring Russell, tinuluyan mo palang gawin yung sinabi mo sa akin. Alin? Yung haharangin mo ang mga papeles ng dati mong kapitbahay sa squatters area na dinimolis para hindi sila makakasama sa bibigyan ng libreng pabahay. Pinaramdam ko lang sa kanilang sakit ng kalooban ng isang napagkakaitan ng tulong, parang JC. Dahil matagal na tayong magkaibigan, akala ko kilala na talaga kita. Hindi pa pala. Ano ibig mo sabihin? Kahit pala masayahin ka, kahit pala palabiro ka, malalim ka palang magtanim ng hinanakit. Biruin mo, nangyari nung 6, 7 years old ka.
Hanggang ngayon, hindi mo nakalimutan? Masakit mawala ng ama. Kung sa bagay, naiintindihan kita. Pero alalahanin mo pa rin, nasa public office tayo. At ang tungkulin ng public office ay public service. At sa ginawa mo, may nilabag ka sa mandato ng ating opisina. Aurora, nagkape na ako. May mainit ng tubig sa termos kung gusto mong magkape. Ako alis na. Saan ba ang punta mo? Kahit kolorum ang tricycle ko, babiyahe ko para kumita naman ako kahit konti. Para magka-income naman tayo. Hindi na tulad ng dating buhay natin. Noon, pagising natin, magbukas lang tayo ng tindahan, kikita na tayo. Wala na tayong tindahan ngayon. Nangungupahan pa tayo nitong maliit na kwartong ito. Hindi hinarang ni Russell ang papeles natin. May maayos din sana tayong bahay sa relocation site. Tanggapin na lang natin. Ganon talaga. Sinong mag-aakalang ang anak ng taong noon pinagkaitan mo ng tulong? Ay siya pang magkakaroon ng posisyon sa ahensyang mag-aasikaso ng mga papeles natin. Bakit sinapo mong batok mo? Kasi kahapon pa ito kumikirot Saka parang hinihingal ako ng isang araw pa. Regular mo bang iniinom ang gamot mo sa high blood? Oo. Tensyonado ka kasi nitong mga nakaraang araw. O siya, dito ka muna. Sasamantalayin ko habang maaga pa. Wala pang mga nanguhuli ng kolorum pag ganitong oras, ha? Arturo, sandali. Bakit? Pwede bang dumaan ka sa butika? Ibili mo ako ng gamot sa high blood. Alam mo naman yung gamot, di ba? Oo, sige. Tutuloy na ako. Dati, ang luwag namin sa buhay. Dati, malaki ang bahay namin. Pero, eto kami ngayong mag-asawa. Nagtitiis sa kakapiranggot na paupahang ito. Buti na lang. At kahit papaano may naipundar kaming tricycle. Kahit kolorum, pasingit-singit na nakapabamasada si Arturo. Nakarma nga ba ako? Dahil masama ang aking ugali. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama Ines, aalis na po kami ng apo nyo. Magko-commute na lang ba kayong mag-ina, Janela? Ay, marunong ka naman mag-drive. Bakit hindi mo gamitin ang kotse ko? Narito lang naman ako sa bigasan. Hindi na po. Nakaka-stress mag-drive pag matraffic. Magta-taxi na lang po kami. Siya, sige. Bye-bye, Lola Ines! Babay, Apo. Siya nga pala, Janela. Mamaya, pag pauwi na kayo galing sa mall, tawagan mo na lang si Russell at magpasundo kayo. Mama Ines, hindi ba nga po, kaya kami pupunta sa mall ay para ibili ng birthday gift si Russell. Pag tinawagan ko siya, di mabibisto ang surprise gift. Oo nga pala. Nako, ang regalo ko sa kanya, nung isang araw ko pa naihanda. Nasa kwarto ko. Sige po, tutuloy na po kami. Sige. Bye po, Lola! See you po sa house! Sige, Apo. See you mamaya. Mag-ingat kayong dalawa.
Eto. Nasa drawer ko mga papeles ng mag-asawang Aurora at Arturo. Alam ko mali ang ginawa kong pagkaitan sila ng lehitimong tulong mula sa gobyerno na magkaroon ng sariling bahay pagkatapos silang ma-demolish sa squatters area. Kompleto ang kanilang mga papeles. Qualified talaga sila sa libreng pabahay. Pero hindi ko makalimutan ang ginawa nila sa amin. Hindi makakaisip mga agaw ang tatay ko kung may pagkain lang kami ng gabing yun. Kasalanan niyo, Aling Aurora. Kasalanan niyo. Mami? Bart, ang taxi driver na yun. Bakit bigla niya tayong pinababa? Oo nga, anak. Bakit ba siya nagalit sa atin? Pinansin ko kasi ang metro ng kanyang taxi. Hindi niya nireset. Kaya sisingilin din niya sa atin yung naging metro ng huli niyang pasahero. Abain ang bistuin ko, nagalit. Halika na anak, tumawid na lang tayo sa kabila. Anak, umiwas ka! Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Makaligtas kaya si Janela sa aksidenteng iyon? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz sa papel na Russell. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutial, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit na huling kabanata ng kasaysayan ito. Oras na ng aking paninigil. Dito pa rin, sa ating natatanging duna, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratnan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw nito. Yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon.
Oras na ng aking paniningil! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Bawal ang tricycle dito sa highway, pero bahala na. Kapag may traffic enforcer na humuli sa akin, ipapakita kong reseta ng gamot para sa asawa ko. Wala na palang iniinom na gamot sa hybrid si Aurora. Mahirap na. Sakit pa naman ang sakit ang kanyang batok. Aba, may nakahandusin na babae sa gitna ng kalsada. Mukhang nahitin raan. Kawawa naman. Ineng, ano nangyari? Mabilis po! Hindi po Victory nakabungga! Tulungan niyo po, Mami! Oh, sige, tutulungan ko, mami mo. Halika. Sumakay ka na rin dito sa tricycle ko. Diyan ka sa likuran ko. Kakapit ka mabuti, ha? Dito ko na maisasakay ang mami mo sa loob ng sidecar. Yan. Tayo na. Mama Ines? Bakit wala pa ho ang mag-ina ko? Gabi na. Abay, nagtataka rin ako, Russell. Kanina'y dumaan pa sila sa akin sa bigasan. Nagpaalam sila sa akin na magmumul daw. Tinatawagan ko sa cellphone pero out of coverage area. Nako. Pagtataka naman. Russell, sagutin mo nga. Hello? Ito nga. Yes, ako yun. Ako, mister niya. Hospital? Bakit ano nangyari? Na-accident ang asawa ko? Ano? Kumusta na siya? Oo. Pupunta kagad ako dyan. Bye. Russell, ano nangyari? Sino yung tumawag? Nung staff sa ospital ang tumawag, na-aksidente lang si Janela. Ano? Ay, ang apo ko! Kumusta si Samantha? Wala akong sinabi tungkol sa apo niyo. Tayo na ho. Puntahan kagad natin sila sa ospital.
Ano ka ba naman, Arturo? Pinabili lang kita ng gamot ko sa high blood. Inaabot ka na ng siyam-siyam. Pasensya ka na, Aurora. Huwag ka kagad magalit. May tinulungan kasi kong biktima ng hit and run. Mas inuna mo pa yung ibang tao kaysa sa akin. Papaano kung na-stroke na pala ako dito? Emergency nga. Nakakita ako ng isang babaeng nakahandusay sa gitna ng kalsada at may batang babaeng umiiyak, humihingi ng tulong. Dapat iba ang tumulong, hindi ikaw. Tingnan mo yung ugali mo. May sakit din ako Aurora, pwede ba magbago na tayo? Nakarma na nga tayo, hindi ba? Lagyan naman natin ng konting lambot ang puso natin. Oh, ano nang nangyari doon sa babaeng inihatid mo sa ospital? Hindi ko alam. Nang madala ko sa may pintuan ng emergency, pinabahala ko na sa nurse. Inihabilin ko na rin sa gwardiya yung batang babae. Kasi nga, gusto ko kagad makauwit. Alam kong mainit na naman ang ulo mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Russell, sigurado ka ba? Narito sa ospital na ito si Janela. Opo, Ma'am Ines. Malinaw kung narinig ang sinabi ng kausap niya. Ayun. Samantha! Si Mami po! Lola Ines, ang mami ko po! Nabundal po ng kotse! Oh, salamat, ligtas ka, anak. Nasa na mami mo ako? Nakita ko po dinala po ng mga nurse sa kamang di gulong. Operahan daw po ang paa ni Mami. Siya. Tahan na. Narito na kami ng lola mo. Ano ba nangyari? Sumakay po kami ng taxi galing sa mall. Tapos po, nagalit po yung mamang driver. Pinababa kami. Ano? Tapos tatawid kami ni Mami. May dumating na mabilis na kotse. Dapat ako mabundol ng kotse. Tinulak po ako ni Mami. Kawawa naman Siya. po. Tahan na ha. Tahan na ako. Russell, may lumapit ng nurse sa akin. Wala na raw tayong dapat ipag-alala. Ligtas daw ang asawa mo. Kailangan nga lang daw ikast ang isang binti dahil yun ang napuruhan. Salamat po, Diyos ko. At ligtas ang asawa ko. Russell, pare. Medyo malungkot tong birthday mo to. Sa halip na may celebration tayo sa bahay niyo, narito ka't nagbabantay sa asawa mo. Oo nga, paring JC. Pero masaya na rin ako. Kasi maliit lang ang tinamong pinsala ni Janela. Gago rin yung nakabundol sa misis mo, no? Sa halip na dalhin niya sa ospital ang naaksidente niya, tinakbuhan pa. Oo nga eh. Okay na ba si Janela? Ayos na. Nakakasta ng isang binte. Okay din ang MRI na ginawa sa kanyang ulo. Wala raw namang damage kahit nagkaroon ng putok sa noo. Pare, sinong nagsugod sa misis mo dito sa ospital? Yun nga ang gumugulo sa isip ko, pare. Sa logbook ng security guard dito sa ospital, isang Arturo Ganate raw ang nagdala rito kay Janela. At ang address na nakasulat sa logbook ng guard, yung address ng dating Scottish area na dinemolish. Yung dating lugar niyo? Oo. Naguguluhan ako eh. Ba't ka naguguluhan? Si Arturo Ganate ay walang iba kundi ang asawa ng taong kinipit ko. Siya ang asawa ni Aling Aurora na hindi ko nakalimutan ang kasamaan ng ugali. Kaya inipit ko mga papeles nila para wag silang maka-avail sa libreng pabahay para sa mga na-demolish. Yung lalaking
nagpabalik-balik sa opisina natin. Yung pang nagligtas sa asawa mo? Oo, pare. Kaya kanina pa ako hindi mapakali. Noong hindi pa kami nadedemolish, mayroon pa kaming tindahan. Kahit anong ulam ang maibigan ko, nabibili namin. Kahit naging napakamahal ng bangos, hindi ako nanghihinayang pag humiling ang asawa ko ng sinigang na isda. Pero ngayon na nagdaranas kami ng hirap, eto, nagtitiis kami sa maliliit na galunggong dahil yun ang mura. Noon bumibili lang ako ng ganitong isda para sa mga alaga naming aso at pusa. Ilang linggo nang pakirot-kirot ang bato ko. Nahihilo ko. Aurora! Ano ba yung kumalabog? Aurora! Aurora! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Russell, naka-vacation leave ka, di ba? Nasa ospital pa ang misis mo. Ba't narito ka sa opisina? Meron lang akong gustong tiyakin, pare. Hinalungkat ko rito sa drawer kong folder kung saan ko inilagay ang mga papeles ng mag-asawang Arturo at Aurora. Bakit? Gusto kong makasiguro na si Mang Arturo nga ang nagsugo sa ospital sa asawa ko. Kukunin ko ang picture niya rito at pakikita sa gwardiya sa ospital. Baka kasi kapangalan lang. Hindi ka pa rin ba makapaniwala na kaya nilang gumawa ng kabutihan? Kung sa bagay, medyo mabait nga yung si Mang Arturo. Under desire lang kaya sunod-sunod lang sa gusto ng asawa. Halimbawang mapatunayan mong siya nga ang nagligtas sa asawa mo. Ihahabol mo ba ang papeles nila para ma-avail din nila ang libreng pabahay na talagang nakalaan naman para sa kanila? Masamang-masama sigurong loob ng asawa ko. Kaya tumaas ng tumaas ang BP niya hanggang sa tuluyang ma-stroke. Ay, ang tricycle ang kauli-hulihang kabuhayan namin. Pero ngayon, kailangan ko itong ibenta para may pambayad kami dito sa ospital. Kahit ganong magagalitin ang asawa ko, mahal ko siya. Ayokong mawawala siya. Mang Arturo? Ay, kayo pala, Engineer Russell? Ang totoo, galing ako sa inyong inuupahang kwarto. Ipinagtanong ko kayo doon sa mga dating nakatira sa squatter. Bakit niyo ho ako hinahanap? Gusto kong magpasalamat sa inyo, Mang Arturo. Maraming salamat ho sa pagdadala niyo sa asawa ko dito sa ospital. Asawa mo ba yung babaeng na hit and run? Yung may kasamang batang babae? Oh, anak ko ho yung batang babae. Hindi ko alam na asawa mo pala yun.
Basta't nang makita kong nakahandusay sa kalsada, hindi na ako nagdalawang isip na tulungan. Salamat ho ng marami. Pero, bakit to parang umiiyak kayo nung lumapit ako? Naka-confine ngayon dito ang asawa ko. Na-stroke siya. Masyadong dinamdam ni Aurora ang pagkawala ng aming bahay. Na nasundan pa ng, yun nga, hindi kami nakasama sa mga nabigyan ng libreng pabahay sa relocation site. At kahapon habang nagluluto siya, narinig ko na lang ang kalabog ng kanyang pagbagsak. Dito ko siya tinakbo. Kumusta na ho si Aling Aurora ngayon? Hindi mabuti. Hindi naman na-paralyze ang kanyang kalahating katawan. Naigagalo niya ang mga paa at kamay niya. Pero tumabingi ang kanyang mukha Ho? at nahihirapang magsalita. Makukuha pa ho yun sa therapy. Naku, wala kaming pera. Katunayan, ihahanap ko ng bayar yung tricycle ko para may mabayad kami doon sa ospital. Dito sa ospital. Baka nga kulangin pa yun. Hindi nyo na ho kailangan magbenta ng tricycle, Mang Arturo. Oo, Tutulungan ko ho kayo. totoo ba, engineer? Rasan na lang po. Galit lang po ako nung sabihin ko sa inyong tawagin niyo ako sa aking titulo. Sorry ho sa kagaspangan ng ugaling ipinakita ko sa inyo. Nauunawaan ko naman yun. Kahit ako, hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang nangyari sa iyong amang si Rolito. At matagal kong isinumbat yun sa asawa ko. Mula ho ngayon, pag-aaralan ko ng kalimutan ang nangyari sa tatay ko. Pag-aaralan ko na rin hong alisin sa puso ang galit na matagal kong kinimkim laban sa inyong asawa. Nawalan nga ako noon ng ama. Pero ngayon, iniligtas niyo naman ang misis ko. Ginawa ko lang ang alam kong nararapat. Hindi ko alam na misis mong tinulungan ko. Bukod sa tulong na ibibigay ko sa inyo sa pagpapagamot ni Aling Aurora, ipinapangako ko rin po na makakahabol ang application ninyo para sa libreng bahay sa relocation site. Totoo? Opo. Magpapanibagong buhay kayo doon ng inyong asawa. At ako naman ho, magmo-move on na rin mula sa isang malungkot na karanasan. At sabay-sabay po tayong tatanaw sa isang masayang pangako ng bukas.